Your thoughts behind your post, yung matapang si Senator Raffy Tulfo, wag lang kay PBBM. Naku, hindi ko nga alam na nag-viral yan, hindi ba? Mamaya ipatulfo na nila ako, hindi ba? So paano Hindi paliliwanag malayo. ko? Hindi malayo, hindi ba? Hindi ko naman alam na magba-viral yan. Wala, naisip ko lang naman kasi ang tapang-tapang niya. But I realized there are certain issues he normally wouldn't talk about, ano. At marami mga taong nakakapunan. Di sinusundan ko lang din naman yun. So So I you're made a saying joke na about bias siya. that. I'm not saying, sabi ng mga tao, hindi ba? O ma'am, ikaw ipitin mo. Wala nang bayad ng guesting dito. Ang bihira ka naman. Ikaw, ma'am. Kasi trabaho namin yun eh. Mag-iipit ka pa sa akin eh. Hindi Pero naman. certainly, sinusundan ko lang kasi ang ginagawa ko kasi when I come, akala ng mga tao kasi, seryoso ako about those stuff. Ano? Kasi Yeah. meron akong mga seryosong sinasabi. But I'm wearing my hat as a lawyer or sometimes as a political analyst. Which is good. But, You but know as a yung stand-up legal comedian, implication, yeah, no? but as a stand-up comedian, I say things. As a stand-up comedian, sinusundan ko lang yung sinasabi nila. Kasi yung sinasabi nila, ba't ang tapang-tapang daw ni Tulfo, tapos pagdating kay BBM, hindi. So yun nasabi ko, bilib ako kay Tulfo, astig, tapang-tapang, wag lang tungkol kay BBM. So yun yung binanggit ko. Eh, yung kay Marami Kong- nagalit na naman. Yung sa relo ni Kong Benny Abante, yung Richard Mill, na, tama ba yung pag-pronounce ko? Na, Yeah. na relo Oo. na Tama, hindi dapat or hindi yata nanggaling sa ICAF. Oo, yun ang Sa sabi ko. ikapo. Oo, sabi ko na ang ganda naman ng rilo ni ni Congressman Napansin mo Abante. pa talaga yun. Oo, kasi napansin na lahat eh. So sabi ko lang naman galing yan sa ikapo, hindi ba? So sabi ko sa lahat ng Abante siya ang paatras. Oo, ganyan. Pagkatapos ito, baka ma-disbar na ako. Kung guesting na to. Ito ako sa Nagtanong ka ba? attorney. Oo. Ito ba mga, may mga nag-react na ba sa mga comments mo dun sa mga especially for the politician? Syempre, dahil syempre, sobrang And ano yung polarizing. worst? Sobrang Oo, polarizing ang politika. Syempre, may mga nagagalit. But for the most part, Hindi, for people them, understand what I do. personally, for example, Kong Benny Abante, siya ba mismo nag-react ba siya? Or si Kong Hindi naman Eric sila, Yap? Hindi sila. interesting, hindi naman sila nagre-react dahil unang-una biro eh. Tsaka syempre pag stand-up comedian, may raping kalaban. Sa iba din kami sumagot, iba kami mag-isip eh. I remember, inaantay ko nga magalit sa akin si Atty. Guanzon. Kasi di ba sinasabi nila, si Atty. Guanzon parang si Miriam Defensor Santiago. Alam niyo, si Senator Miriam nagpaaral sa akin eh. I was so poor at that time. Siya nagpaaral sa akin, tapos siya yung boss ko. So sabi ko naman, Bakit sa actually, totoo Ateneo naman. ka pinag-aral? Hindi po ma'am. Ma'am, scholarship naman. Ikaw naman, Okay, ma'am. sige. Akala nila Kasi yaman ko. taga-UP. Mukhang yayamanin. Ma'am, mayaman na tayo ngayon. Syempre, ma'am, sorry. gumugulong na tayo sa pera now, hindi ba? Dapat seriously, sabi ko, totoo naman na parang ako, naniniwala ako na si Atty. Guanzon, para naman siya talagang si Senator Miriam. Temu version nga lang. Teka, hindi ko sigurado masyado kung ano ibig sabihin nun, pero nakakatawa pa rin, Pero diba? aminin mo, ma'am. Chopping up yun. Miss Trixie, aminin mo. Secretary Trixie, aminin mo. Alam mo yung ibig ko sabihin. Hindi ba? Oo. Papaliwanag ko sa iyo, ang hirap ko pa ng audience. Pag-intay mo, ma'am, kasi ganito yan. Di ba? Sa online shopping now, kung gusto mo yung makabili ka ng mura, pero yung quality hindi masyadong maganda, sa Temu ka bibili. So, yun yun. So, Okay. So, I si got Sig it, Guanzon, oo. para siyang si Miriam, pero Temu version. Okay. Nagulat ka, alam mo ba, sa joke, dinala ng mga dyaryo, may mga nabasa ako ginawang news. Teka, hindi ka ba natatakot kay, Basta kay binas Attorney lang. Guanzon? Alam mo naman yun. kwela din yun. Alam niya yung ginagawa niya, ma'am. So, Oo. if you see her in person, alam niya yung ginagawa niya. Eh, At alam kaibigan ko, alam niya natin rin yung sila. ginagawa ko. Kaibigan niya. Kaya most of the time, hindi niya ako papatulan kasi hindi naman niya ako kaaway eh. Kasi yung komedyante, hindi mo naman talaga Tama. kaaway. And they know that. Yeah, Hindi kagaya kay Falsis, nagiinit yung ulo niya kapag nabanggit si Falsis, hindi Oo ba? nga, may bagong show na yan ngayon. Oo nga no? So, do you really think Bulacan Governor Daniel Fernando deserves Huwarang Pilipino Award? Well, sabi nga, meron isang senador nga, mas gusto niya tuwarang Pilipino. But that's another story. Huwag na natin magitin kung sinong senador yun, hindi ba? Pero that's actually the point eh. That's the irony of it eh. Kasasangkot mo lang sa isang kaso sa NLEX. Tapos may huwarang, Kaya nga. siguro Yeah. huwadang, Yung timing, ano? dapat huwadang Filipino ang dating niyan, hindi ba? Yun nga sinasabi ko, I really couldn't understand these people eh. Kung may problema ka, that's not how you fix things, hindi ba? So hindi ko alam, malaki naman yata binabayad nila sa PR. Hindi ko alam bakit Crisis ganyan manager naiisip nila ang mali, ano, Oo Attorney nga, ma'am, Trixie. Kulang. Oo, hindi ko lang ako nag-iisip Kasi eh. timing is very important. Tama kayo, di ba? Oo, ma'am. Timing, ang importante. Sa asawa ko, kailangan may timing yan bago ako makalusot eh. So timing is actually very important. Totoo naman. Nag-comment ka about yung Iran-Israel-US tensions at Sabi ano? ko nga ulit. Hindi ko na maalala eh. Tapos sabi mo biglang nagkaroon ng dumami yung foreign policy experts. Oo. Nakakatuwa yung kahit yung walang alam may sinasabi. Di ba nakakatuwa? Saka naman nakakita. Sa Pilipinas lang yun eh. Kahit hindi nila naiintindihan, nagko-comment. Hindi ba? So, hindi sila nakakatulong. And that's actually very problematic sa atin. Yung mga Pilipino kasi... Mahirap pa naman kung maraming nakikinig sa kanila. Yes, mga problema kasi mga Pilipino nahati na sila, no? Meron na silang tinitindigan. And of course, partly we can blame social media for this because we've seen the emergence of echo chambers. So anong nangyari, nagdesisyon na sila kung anong pinaniniwalaan nila. Hindi sila shut off na sila even if truth gets in the way. So yung mga sinasabi nila, kahit sila mismo pinaniniwalaan nila kahit hindi totoo, feeling nila may karapatan
karapatan na silang magsalita. Yan ang problema sa social media, napansin mo, Ma'am Rayleigh, hindi ba? Yung mga bobo biglang lumakas yung loob. Alam mo yung ganun? Dati yung mga bobo tahimik lang sila, ayoko magsalita. Sa social media naisip nila, ang dami natin. Parang kontrolado natin ito. Go girl, di ba? So yun ang naging problema dyan eh. So pag marami na silang followers, feeling nila tama na sila talaga, di ba? Yung mga bobo, problema dyan, hindi naman nila alam na bobo sila, hindi ba? Magagalit si Larry Gadon. Ayaw ni Larry Gadon ng bobo eh. Alam mo kung bakit? Bakit siya galit sa bobo? Kasi parang magnanakaw yan. Ayaw na. Ang magnanakaw ay galit sa... Okay. Sa kapwa magnanakaw. Joke lang yan, ha? Oo nga, comedian ka nga, Comedian attorney. ako, So no holds barred, di No ba? holds barred, Oo, ganun talaga. Di ba? So if you hear Donald Trump speak, he tells us America is winning the war, but in social media, especially in TikTok, Iran is winning. Who should people believe? Yan yung sinasabi mo kanina. Ang hirap na social media, no? So, kasi nga, hindi mo na minsan alam kung ano ang totoo at hindi. Tapos ngayon, presume pa natin na foreign policy experts yan. Oo, Si Attorney ma'am, Chico. oo. Hindi niyo naman ako minimuhan na may mga ganitong tanong. Kinabahan tuloy ako. Si Ma'am Trixie lang yung may ano sa kanyang mga bagay. Ano ka? Di pasa natin kay Attorney Trixie. Seriously, I guess yun yung nagiging problema right now. Nagkakaroon ng giyera. Figuratively, may giyera pagdating sa naratibo, eh, no? So, ang dami mga pinipedal na narratives depending on where you're coming from. Of course, the left-wing liberals expectedly would always say no to everything Donald Trump would say, no? Kahit maganda na yung ginagawa ng mama, they would always find some reason to criticize him. Paninindigan nila talaga yan, hindi ba? So, halimbawa, dito sa Iran, nakita mo naman, on the one hand, bagamat hindi tama yung ginawa ni Donald Trump, nananahimik yung Iran. And there's a reason why for several years, walang diretsong giyera sa pagitan nilang dalawa. Remember, during the Islamic Revolution of 1979, up to now, may mga tension, but it has not actually resulted into anything significant. Mama, may alam din tayo, ha? Marami kang alam. Significant. No, but seriously, ang point lang natin, Hindi kayo ginera niya na nga. So on the one hand, may mga issue about that, ano, you can actually discuss the propriety of what he did. But on the other hand, ang problema sa mga left-wing liberals, dahil ayaw nila kay Donald Trump, kahit may mga positive things there, they would always find reason to dismiss them. Halimbawa, may mga babaeng lumabas sa karsada at natuwa dahil dito nangyari sa Iran, o dinidismiss nila yung pinagdadaanan nila, hindi ba? Tapos pagka-question mo yan, Islamophobe ka, kung tutuusin, hindi naman dapat pinag-aawayan ang issue sa mga kapatid nating Muslim. Alam mo ba, true story ha, nag-show ako sa Iligan, ang nanood mga 400 Muslim brothers natin. So, nabilib ako sa mga kapatid nating Muslim, alam mo kung bakit? Hindi ko ba tayo nakipag-away sa kanila. Unang-una, totoo to ha, ang rich ng culture nila, they add so much layer to our own Filipino cultural heritage, so you know. Kaya hindi mo pwedeng, you cannot dismiss them. Pangalawa, sobrang silang resilient. I've been to Ground Zero, wala pang bahay, ma'am. Ang tapang nila, nakaka-inspire mga kapatid nating Muslim. At pangatlo, ito, kailangan ko sabihin ito, natutunan ko na sa lahat ng mga Filipino, yung mga kapatid nating Muslim, sila pinakamagaling magkabit ng tempered glass. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Paano mo naman nasabi yan? Ma'am, sa Green Hills na lang eh. Alam ba, sa Green Hills, magpapakabit ako ng tempered glass kasi hindi Muslim. No. Sorry, hindi ba? No, but seriously, marami akong mga kaibigang Muslim na naging kaibigan ko. I always know where they're coming from. And sometimes it makes sense not to actually to speak for them. Lalo na, of course, sa mga Filipino, hindi na masyadong problema yan. Pero yung mga Muslim, halimbawa, sa Middle East countries, hayaan mo sila yung magsalita. You know, it's not your job to actually speak for them, particularly kung hindi mo naiintindihan kung ano yung pinagdadaanan nila. Nila. Kasi sila, ang sabi nga, you Lived couldn't be more reality, offended than the victims. Yes. Yan, Hindi ba? that's true. You couldn't be more offended than the victims. Attorney Chico, sabi mo that Philippine politics is sometimes a comedy show. Is our political system, oh my gosh, this is an obvious question. Sad to say, yun yung madalas naririnig natin ngayon, that our politics is becoming a joke. Attorney, ano ba ang punchline talaga nito? Hindi naman, ang sabi nila, ang politika raw parang joke talaga, no? Pag hindi ka natawa, ibig sabihin baka hindi mo naintindihan o baka corny, hindi ba? So yun yung problema, ang daming bagay na hirap nang intindihin. Tapos nag-iba na rin yung forma ng mga politiko ngayon. Even yung mga spokespersons, I remember during the time of Secretary Trixie, there's so much dignity to the post, hindi ba? And hindi, totoo naman eh. Kasi ngayon, di ba, si Auntie Claire parang may dala lang na tampipi, Ang daming bumibili ng bango sa palengke, memes kasi kung magsalita. ngayon Ay, hindi ko din eh. understand that as a spokesperson. Why do you have to behave that way, hindi ba? Di ba, parang siyang tumatawad ng presyo ng galunggong sa tindera. Parang ganun yung kwentuhan niya, parang nagpapaparlor siya, tapos nakikipaguntahan sa kumarin niya. I really couldn't understand that, hindi ba? Why couldn't we go back to how we do things? Kung spokesperson ka, ipaliwanag mo yung mga polisiya ng Pangulo. But because a lot of people don't understand that you are actually the extension of the president. The alter ego of Yeah, the the alter ego of the president. president. And the mouthpiece, president being the chief executive, all of the things he would say would not necessarily Exactly. amount to state policies, That's kagaya correct. ng mga Wala proclamations. nang personal They carry so much statements. weight. Yes. They carry so much weight. So kung ikaw is spokesperson, sabihin mo yung mga ganyan salita, hindi siya masyadong nakakatulong, lalong nadi-divide yung taong bayan. Kaya lang ang problema kasi in the age of social media, they sell eh.
mas mabibili yun eh. Di ba? Kahit yung mga programa, kinukuha nila yung mga controversial na individual. Kasi ang mga tao kasi, yung pag natitrigger ka, nagda-drive din yan ng viewership eh. So, mas maraming natutuwa rin, hindi ba? So, I also understand where she's coming from. Is the office of the spokesperson a ratings game? Yeah, Well, somebody to a has certain extent. in my opinion, Oo. somebody should be doing that and not the spokesperson. If you Oo, want I to mean, get the attention. I get it. Pero baka ginagawa niya rin yun, para kung magagalit ka sa Pangulo, sa kanya ka nalang magagalit. That could also be a good ploy. Yun, yung shield. Yeah, Oo, yeah, totoo yan. That could be a good Parang, possibility. ano ba yung tawag doon? Lightning rod. Pero nag-iba kasi talaga, I really remember during your time kasi ma'am, I saw how you conduct yung mga briefings, yung mga press conferences. Talagang you're really the extension of the president eh. Hindi ko lang alam for some reason kung anong nangyari, bakit naging napalitan ng ganito. Pero mukha namang masaya sila, edi go. Yung sample of your take on how long international trials can last in reference to the ICC case against former President Rodrigo Duterte. Mahaba talaga yan, Kung sabi ko nga, kung buhay pa si Enrile, kahit siya kakamatayan niya rin talaga yan eh. Because it's really difficult to understand anong nangyari sa ICC. Number one, walang pondo ang ICC kasi a lot of people should know that. Ang pondo ng ICC, nanggagaling lang sa mga member states. May mga member states, may utang, hindi nagbabayad. Nakakapera lang sila kapag nagawa ng deferral ang UN Security Council. So that's how they get their money. So limited yung mga sitting judges. Pangalawa, marami ding mga kaso, hindi din nila alam yung gagawin nila. So ang hearing dyan, ang trial dyan, umaabot ng 8 hanggang 10 taon. Standard is 7 years. Ilang taon na si Duterte. Oo, he's 80 years Oo, old. lagi niya nga sinasabi rin na baka hindi niya naaabutin at syempre kung maka-Duterte ka, if he dies, hindi ba dapat 2028 kasi syempre malaking bagay yon. Pero kung kalaban ka naman at some point in time, not 2028, hindi ba? Yeah. Depende kung ano tinitingnan. Pero matagal talaga yan. And interestingly, wala pa sa kasaysayan ng ICC, wala pang nag-file ng petition for interim release na pinayagan. Wala pa rin pagkakataon na itong confirmation of charges ay may nanalo. So kadalasan tinutuloy nila sa trial. 4 lang ang na-acquit dito sa ICC, 13 convictions. Sa 4 na yon, 3 during trial, yung isa during appeal. So kaya nga the odds are against the president. So I would not be surprised if the findings of the ICC would be to proceed to trial. Yung kung may material ka na bang ginawa about ICC, kung wala pa, attorney, anong side yung anong gagawin mong material? Will it be on the prosecution or the defense? Siguro pareho, depende kung ano yung makikita kung pwede yung pag-usapan, hindi ba? Normally kasi kung sino yung mas palpak, yun yung maganda pag-uusapan, hindi ba? So, tapos minsan, yung absurdity na lang, oo. Parang ganon. So, ganon yung ginagawa mo. Pero sa tingin mo ba ngayon, sino ba yung mas palpak so far? Well, in fairness, maganda naman pareho yung sinabi nila. So, depende na lang kung paano i-appreciate. Ang problema kasi sa ICC, medyo seryoso muna, Yung mga nangyayari sa Pilipinas, hindi naman nila talaga alam eh. So, hindi rin nila alam yung konteksto, Wala silang context. Hindi nila alam yung konteksto. And Di ba that nagpunta would, nga sila and dito, that's very di ba? crucial. Di ba may Hindi nagpunta sila, dito hindi ang yung ICC? judges, Oo, yung na pinakain pa nga ni investigators. Senator Trillanes. But even the investigators, they're pretty much like parachute journalists, hindi ba? Yun yung problema natin sa international media. fly in, fly They out would come here, they would make a story, but they don't even understand the context, hindi ba? So, hindi nila talaga It's not maiintindihan yun. And the prosecution is wise enough. I guess the prosecution understand that So, kaya the way they present the issue, they would make it parang so compelling that there should not be any reason but to convict him. Di ba? On the part naman of the defense, kung nakita mo si Kaufman, na ginagawa niya, sinasabi niya yung context, di ba? Sinasabi niya na yung Siya yung mga sinabi niya, nagpapasok, hindi naman state policy yan, yung mahilig lang mag-exaggerate si Presidente. So yun yung magiging problema nila dyan kung paano sila gagawa ng desisyon. Ang ICC kasi sa totoo lang, kung hindi naman tayo nakipag-cooperate, wala naman din sila talaga magagawa. Look at the case of al-Bashir. Si al-Bashir is the President of Sudan. I think 15 or 16 warrants of arrest were issued against him. Lahat ng tinaguan niyang bansa, including member states, hindi siya sinurrender. So hindi siya mahuli-huli. May kaso pa nga sa Africa, di ba? Na-realize ng ICC, wala namang mangyayari. Dinismiss na lang yung case. Hindi na pinagpatuloy, di ba? But I'm not saying mali yung ginawa ni Presidente. Ang sinasabi ko lang, a lot of this has to do with the fact that he was actually surrendered to the ICC. In fact, one of the rare cases, siya ang sinurrender. May nagsurrender. It's very rare. Very Kahit rare. yung Wala. mga member states, tapos meron sila na na respondent, tapos kahit yung country naniniwala sila na may problema, may ginawang kasalanan, hindi nila sinusurrender. Totoo. Bukod tanging tayo. Yeah. Remember sa South Africa, mayroong conference na in-attendance si Bashir doon, mga African leaders. May warrant of arrest ang ICC, they went there, they went through the process. Nabigo ang ICC. So that's exactly the point. So yung mangyayari dito kay Duterte, I think hindi niyan talaga aabutin ito, hindi ba? So yun nga lang, sinasabi ko, timing is everything. Remember when Tita Cory died, di ba? It was supposedly Mar Rojas, di ba? All of a sudden, naging si Pinoy. So what would happen if he dies before 2028? Yeah.
Politics, yung timing talaga. Timing is number one. everything, di ba? Dapat nasa panahon ka. Di ba? Para kang pogi, pero yung mukha mo wala sa uso. Di ba, wala? Parang ganun yun eh. So, kahit maganda yung sinasabi mo, kung hindi tama yung timing. Mar Rojas parating wala sa uso. Ma'am, pwede nga siya Nung gumawa ng time na yun, self-help book kung paano tanggapin ang pagkatalo. Di ba? Parang hindi na nanalo yung tao na yun eh. So, parang tuturuan niya tayo kung paano harapin ang pagkabigo. Pero at least naging senator naman siya at naging asawa niya si Miss Corina. So, parang in fairness, Okay. basta may mga Waging-wagi silver siya linings. doon, Waging-wagi siya, Waging-wagi diba? siya. Mana sa politika, buena sa pag-ibig. Pag-ibig, di ba? May ganyang Pero kasabihan. in fairness, swerte niya talaga kay Miss Corina. Aminin natin. Di ba? Bakit mo nasasabi naman that some lawyers are Twitter gladiators? Wala nang Twitter ngayon pala, no? X na pala. Are Or ex-gladiator. TikTok Parang or hindi. ano ba, Oh, basta Instagram. yun. Hindi kasi maraming mga abogado ang ginagawa nila dahil may kulay sila, tinitwist nila yung interpretation ng law. So dinideceive nila yung mga publiko. So ang dating, hindi sila abogado. So advocate sila. I mean ano sila, may pinipedal silang narrative at ano yan, tinitidigan nila yon. Lagi nga ang sinasabi sa akin, They're Attorney still Ed, human beings. Meron talaga rin silang biases. but at the end of the day, you really have to. But if you wear your hat as a lawyer, you shouldn't deceive people to explaining legal provisions. Sa totoo lang, Mama, kung mabibisita mo yung account ko, mas madali naman ako magka-followers, mamili lang talaga ako ng isang kulay. Yung joke ko against Kakamping lang or yung jokes ko against DDS, sigurado ako mas marami akong following eh. Pero kasi hindi yun yung advocacy ko eh. Ang advocacy ko kasi, pagtatawanan ko talaga lahat at kung yung song bagay, hindi ko i-twist yung provisions ng law just because I want to pander to a particular echo chamber. Di ba? So kaya lang nakakalungkot lang kasi minsan supposedly naging teacher ko pa yung isang abogado. Tapos may mga sinasabi siya na, teka muna, parang obvious na mali ito but he has to do that kasi kailangan niyang panindigan yung dapat niyang panindigan, di ba? Para kang nahuli ng asawa mo ng bababae, kailangan mo mag-deny pa rin, di ba? Parang ganun yung nangyayari. Nahuli ka Court of the act parang ka na, nang nahuli na kapatong. Parang 11th Nahuli ka ng commandment nakapatong, yun eh. ang dating mo pa, anong ginagawa ko dito? Parang mga ganyan, di ba? So that's what I really would want to call out, yung mga abogado na sinasadya nilang maliin yung batas. Lalo na kung kilala kang legal expert, why do that? Hindi ba? Don't do that. It does happen a lot sa social Marami, media. alam ni I can Miss see Litzy that, yan eh. yeah. Si Miss Litzy is one of the brilliant lawyers who really speak very eloquently agree. and well. Yung unang guessing ko nga rito, puro English. Nag-nosebleed ako pag uwi. So, pag binato si Secretary Tracy, gusto niya puro English. Ano ito? May mga lawyers who take to social media, ang tingin ng iba is pinopromote nila yung sarili nila. Ano sa tingin mo? Well, actually, hindi mo naman masisisi yan, kasi lalo na pagkakataon niya para sumikat ka. Pero may bago kami kasi yung CIPRA now eh. Di ba alam mo, sabi nga ng Korte Suprema, hindi naman, you talk about the nobility of the legal profession, hindi yan negosyo. Pero kasi sa social media, pag doon ka na, nakaka-addict din talaga. Alam mo kasi, when you use social media, when you engage in social media, dopamine chemical is released in your brain. Popularity rin yan. di ba? Oo. Ma'am, may high yan eh, di ba? Oo. Pag nakita mo yung likes, yung ano, So, meron daw yung yan. daw chemical that is released, pareho rin na nare-release yung dopamine kapag nagsusugal ka, nagda-drugs ka. May addiction. Tanungin niyo pa ibang mga politiko, alam nila yan, yung high, di ba? Pero ang point natin, hindi ba, it's very addictive because validation is immediate. Isipin mo, Mama, nag-post ka lang ng pagkain mo. Tapos 500 likes, di ba ang feeling mo, oh my God, mahal nila ako. Mahal ako ng mga tao. So, ang tendency mo, you keep on posting more. Alam mo ba, ma'am, may kaibigan ako, sa loob ng 6 na taon, nasundan ko lahat ng kinain niya eh. Kasi pinopost niya talaga sa social media eh, excited siya eh. So that's the thing about social media, it's so addictive. Kapag wala kang self-awareness, you might really find yourself in trouble. I think that's the key, self-awareness. Self-awareness. No? So now we're in this already part of the show ng tough questions. Ready ka na ba? Sige ma'am, train ako sa asawa Train ko. ka dyan. So you have not been making any sarcastic social media post on PBBM and VP Sara Duterte. Ano po yun, ma'am, ulit? Yeah, you have not been making any... So, wala kang sarcastic na mga social media post about PBBM and VP Wala Sara? kang Wala ba? patama? Madami, kaya lang lately, hindi lang masyado. Kay Sara, hindi na ako masyado. Kasi alam mo naman, baka masuntok tayo. Mahirap na rin, di ba? Kay BBM naman kasi, mahirap gawa ng joke si BBM kasi seriously speaking, he's very soft-spoken kasi eh. So, ang hirap niyang gawa ng joke. Sometimes hindi masyadong naglalan. Kaya kay Attorney Claire na lang. Pero may mga jokes ako sa kanila na na-post naman, hindi lang din masyadong kinakagat. Yun lang yung problema doon. Pero si Unclair na lang. Alter ego na lang Hindi siya, naman. di ba? May mga tao kasi na pag yun yung ginoke mo, yun yung nagba-viral na. Seryoso na. Marami akong joke kay Sara Duterte, marami akong joke kay BBM. Kahit nga kay Tatay Digong may joke ako eh. Sabi ko dati, nag-joke ako kay Tatay Digong. Maganda niyang pag-uwi ko, kinidnap yung nanay ko eh, di ba? So yung mga ganun, you really come up with jokes. At alam naman ng mga tao jokes yun. Kaya lang, hindi nila masyadong kinakagat eh. For some reason, ang mas kinakagat nila yung sobrang controversial. Pero paano mo malalaman minsan yung sinasabi mo kung totoo na o nagjo-joke ka lang? Ma'am, makikita mo naman kung totoo. Kasi ma'am, yung sinasabi ko kadalasan, yun yung iniisip nila, hindi ko naman So, iniisip yun eh. So, in relation to that, if you were writing a stand-up comedy show,
Ngayon, di syempre, sinasabi mo meron mga sinong controversial politician ang isama mo sa routine mo? Well, ginawa ko na kasi I just had my second show at a new show at the Music Museum. Siyempre si Jingo Estrada, pinag-usapan ko siya. Ang sabi ko sa kanya ganito, hindi ko alam kung pwede ko sabihin yung joke, pwede ko sabihin, pwede naman Ikaw bahala sa disbarment mo. Hindi, ang sinabi ko lang, naawa ako Sabi mo joke Ang diba? sinabi ko lang, nagkaroon ng ranking ng mga officials. Sa lahat ng mga public officials, lumalabas na si Amy Marcos. Sa lahat, siya pinakamababa. Joke yan, ha? Di ba? Pinakamababa, di ba? Tapos sabi ko, natuwa daw si Jinggoy kasi sabi ni Jinggoy, at least hindi ako mababa, pero bottom. Parang ganyan. So it's a joke, hindi ba? So people should laugh about that kasi hindi naman seryoso yan, hindi ba? So ibig sabihin, tinatanong mo kung alam nilang joke or hindi. Alam niyo kung joke eh. Di ba? Pero kasi alam niyo naman eh. And in fact, if I Pero post sabi mo nga serious kasi, stuff, alam nila kung seryoso ako. sabi mo nga kasi, attorney, kanina, na pag followers mo kasi, mga loyalista mo na yan, naniniwala na sila sa lahat ng sinasabi mo, di ba? Yun ang mahirap, di ba? Even not just you, even the other social media, Sa akin naman, ma'am, predominantly, sinasabi naman nila, vloggers. natutuwa daw sila kasi natatawa sila. Tapos natutuwa sila kahit sino ina-atake ko. And I guess yun yung function ko talaga, patawanin sila. Although meron din talagang meron din talagang mga nagagalit. O kasi nagagalit sila, pagka ang tinira ko yung nasa side halimbawa ng mga kamping si BBM, pinagbibintangan nila akong DDS. Kapag naman DDS ang tinira ko, pinagbibintangan nila akong kakamping. Which I think it goes with the territory. Kaya may mga comment na hindi mo talaga mapapalampas. Like may magsasabi dahil sa sobrang galit niya, alam mo sa totoo lang, ang corny. Sasagutin ko na, huwag ka mag-alala, mas madami pa. Yung mga ganyan. May magsasabi sa akin, bobo ka, no? Oo naman, pero syempre ikaw ang leader, mga ganyan. So mga ganun ang sagot ko. Ayoko lang yung personal na comment na. Okay lang sa akin yung bobo, meron pa nga nagsabi sa akin, demonyo ka ba? Oo naman sa'yo eh. Ikaw ang idol ko, mga ganyan. Hindi ko lang matanggap isang comment talaga. Ito, hindi ko matanggap. Ang sabi niya sa akin din ito, yan si Attorney Chico Mayabang, yan, kilala ko yan. Nakita ko yan sa personal. Ang taba, wow! Mapapat-shaming ka na. Doon ako Hurt ka talaga doon ako na. Nag-o-omad na Personal nga na ako. talaga. Ang hirap mag-omad, tigil-tigilan niyo ako, ha? So if you were a political strategist today, attorney, what would worry you more? Yung strong opponent mo or yung strong meme? Well, I think at the end of the day, alam mo, one thing remains constant eh. Natutunan ko yan kay Miriam. Si Miriam kasi surprisingly, when I was working for her, we were asking her, sino ba yung publicist mo? May PR ka ba? Apparently, wala. And sometimes, parang natatakot kami sa kanya because she would just go out and say stuff. Di ba? Sabi namin, ano mangyayari? But one thing I've realized, people would still loved and adored her. You know why? Because at the end of the day, it's really all about authenticity. Pagka nakita kasi ng taong bayan na authentic ka, like for example, look at Mar Rojas, hindi ba? He doesn't look authentic, kaya siya natalo eh. Alam naman natin hindi siya sumasakay. As opposed to Lenny, in fairness to Lenny, pag sinabi mo sumasakay siya ng bus, Totoo naman. alam mo sumasakay siya ng bus eh. Pero si Mar Rojas nagta-traffic, hindi naman pwede yun. The same thing can be said about Kiko, di ba? Remember? Yung kunwari kumakain siya, kasama niya yung mga magsasaka. It doesn't look authentic. It's really all about authenticity at the end of the day. So, Truth will come Oo, out. kailangan authentic ka talaga eh. Like ako, comedian talaga ako. Noong una marami nagagalit, akala nila seryoso eh. But then they subsequently realize, nagpapatawa lang tong tao na ito. At kapag nakita nila yun, nakuha nila yun, and they would embrace you.